Hi guys, mga negosyo, kasi sa pamilya, magandang araw po sa inyo. Napakaganda ng background natin, napakaganda ng setting natin ngayon sa ating pag-vlog. Guys, habang tayo ay nakaupo kanina sa sofa natin, may nag-pop up lang, may nakita tayo na Bible verse. Ito yung first time natin mag-share ng Bible verse. Ang nakalagay sa Bible verse, "For we walk by faith, not by sight." Ulitin ko, "For we walk by faith, not by sight." Yung picture niya is parang may buhangin, then meron dong footprints na parang naglalakad, parang gano'n yun. So guys, sa pagninegosyo, gano'n din. Sabi nga, meron ba namang nagnegosyo na talagang alam na agad na automatic na, magiging successful ako. Makakabili ako ng bahay, makakabili ako ng sasakyan, magiging big time ako. Lahat ng bagay ay kaya kong mabili. Magkakaroon tayo ng limpak na pera. Maraming mga ibang nagninegosyo agad. Ang iniisip agad, ganun agad, sobrang agad. Pero dapat muna nandun yung paniniwala, yung faith. So, may mga ibang negosyante na may mga ibang gustong magnegosyo na talagang agad sasabihin nila, ang gusto kong negosyo yung talagang sureable talaga. Ang gusto kong negosyo yung ganun talaga. So, guys, dapat nandyan yung paniniwala. Okay? So, ako, napaka-risk taker ko. Pag sinabi natin risk taker, minsan ang negosyo, kahit na yung wife ko, kahit na yung anak ko, kahit na yung mga nakapaligid sa akin, sasabihin, nako, hindi magiging successful yung negosyo mong yan, bla bla bla. Nako, mahirap yung negosyo yan, malulugi ka lang, huwag kang magtayo ng ganan. Pero ako, pinanindigan ko lagi yung aking paniniwala, yung aking faith. Naalala ko nga guys, share ko lang. So guys, yung Advatex CCTV yan, isa service natin yan, ito yung bagong service natin na H100 na Hyundai. So guys, naalala ko na nagsimula pa tayo ng Advatex 10 years ago. Nag-start tayo, napakaraming tao na nagsasabi na yung CCTV dito sa Pilipinas ay hindi naman masyadong kailangan, hindi naman magbo-boom. Meron akong uncle na nagsabi sa akin na, nako, ang presyo pala ng sa inyo napakataas. Bakit yung nagpakabit? Hindi naman ganun kataasan. May nagsabi na, nako, ay talagang wala. So guys, ang dami talaga ng mga negative. Ang dami talaga ng mga hindi sang-ayon. Ang dami talaga na nagsasabi na, nako, malabo yan, nako, malabo yan. Pero nandun yung aking faith. Although hindi ko nakikita pa, hindi ko pa pwedeng sabihin na, nakikita ko na magiging successful. Parang yung sight, yung kita ko, yung tingin ko. Pero sa aking utak, naniniwala ako na magiging successful ang Advatex CCTV or yung CCTV business ko. And then awa ng Diyos. Okay? Pwede kong ipagmalaki guys sa mga nakakakilala sa Advatex CCTV. So, nandito sa Calabarzon, makikita naman yung sigurado yung mga projects natin. Pwede kong ipagmalaki na ang Advatex CCTV ang #1 CCTV provider and supplier in Calabarzon. So, guys, sabi ko nga, malapit na magkakaroon tayo, magpapag-franchise tayo, kukuha tayo yung siyempre priority nga natin, yung mga FW na katulad natin, although ex-FW na tayo, gusto nating makatulong sa mga OFW para makapag-for good. Napakahirap sa mga OFW na mag-for good. Hindi ibig sabihin may 2 million ka, 3 million ka, mag-for good ka na. Ang tanong, ano ang gagawin mo sa Pilipinas? Anong business? Maraming tao na may pera, pero hindi naman alam ang kanilang business. Pero kabaligtaran naman, marami ring tao na gusto mag-business, pero walang pera. Pero kung ikaw ay yung mindset mo ay talagang mindset ng isang negosyante, baka kahit wala kang pera, makakagawa ka ng paraan para mag-business. Ulitin ko, for we walk by faith, not by sight. Nagninegosyo tayo kahit na hindi pa natin talaga alam kung ano talaga yung magiging outcome, magiging profitable ba yung business natin, magiging successful ba. But through faith, yung paniniwala, palagi yan. Ako, aaminin ko guys,
may mga dumadaan din talaga yung times na pwede kong sabihin na hindi naman, tao lang tayo, okay? Na pinanghihinaan din ng loob. Minsan, tutulog ka sa gabi, ayun, yung business ko ito, paano kaya ito? Yung mga ibang businesses ko, paano kaya ito? Pero, pray lang. Kailangan gumising ng maaga pa rin. Kahit na may problema, kahit na may pinagdadaanan, kahit na ang status ng business ang hindi ganun kaganda na, gigising ng maaga, magsha-shower, mag-breakfast, magbibihis, lalabas. Ang palagi kong sinasabi, kapag tayo lumabas, may blessings tayo na makukuha. Kung tayo magtatrabaho, tayo magtsatsaga, magsusumikap, mag-pray, laging nandun ang faith. Yung faith, number 1 yan. Okay? Kahit pa nga sabihin ninyo na, ako talaga sabi ko nga sa inyo, kahit pa yata sabihin sa akin na 1% lang yung chance, okay? Igagrab ko pa rin yung 1% na yon para sa business. So ako, again, ulit-ulitin ko sa mga negosyante na katulad natin, maaring ang business natin ay hindi na maganda, pero lagi nang, sabi ko nga, ang alphabet is may A to Z. Okay? Plan A. Hindi nag-materialize, Plan B, Plan C. And then kung talaga namang ginawa mo na ang lahat, pero talagang hindi pa rin, magpahinga lang tayo. Okay? Pero huwag titigil. Okay? Ginawa ko yan. Pwede kong sabihin na sa mga pinagdaanan ko, napakarami. Pero awa ng Diyos, lahat yan ay napagtagumpayan. Sabi nga eh, kung may nakikita tayo ng mga negosyante na successful ngayon, alam nyo, huwag nyo masyadong yan yung pagiging successful niya. Huwag nyo siyang hangaan doon. Hangaan nyo kung paano niya napagdaanan yung mga obstacles, yung mga obstructions, yung mga pahirap, yung mga pagsubok na pinagdaanan niya na napagtagumpayan or nalampasan niya. Yun yung kahanga-hanga sa mga negosyante. Yan. Sa katulad ko, sadyang, alam niyo guys, ito yung joke lang, ano? Pag may mga araw na parang walang problema, parang walang suliranin, parang easy lang, parang ganun. Parang bang nasanay na ako na halimbawa may mga pinagdadaanan tayong stress, yung mga bagay na nakaka-stress sa atin. Parang normal na lang yan sa akin. Pag wala nga, parang ako pa naghahanap, parang wala yata naman. But parang yung araw na ito, ganito. So, joke yun, pero tunay. Siguro nasanay na talaga, pero sabi ko nga sa inyo, ang Negosyo Philippines na YouTube channel, guys, ito ay hindi lang para sa mga new business ideas or mga techs or strategies. Pinakikita natin dito yung mindset, ang pinakikita natin dito kung paano natin i-handle ang business, kung paano tayo umakto sa negosyo, paano tayo maging negosyante, businessman. Dahil sabi ko nga sa inyo, ang pagiging negosyante, hindi yan katulad ng isang empleyado lang na papasok sa umaga, lalabas sa hapon, at the end of the month, or sa kalaghatian ng buwan, R1, R16, or R1, R15, so sweldo. Ang negosyante po ay hindi ganyan. So, ikaw ang papasweldo, ikaw magbabayad ng anong-ano. Kaya sa sinasabi na, negosyante yan. Si sir, negosyante yan. Big time yan, maraming pera. Pero hindi nyo alam ang mga pinagdadaanan natin. Pero yun nga, laban lang. Ang tanong, bakit pa tayo nagninegosyo? Ano ba yung mga reasons sa atin bakit tayo nagninegosyo? Napakaraming dahilan. Para sa akin, ang oras ay napaka-importante. Ako yung isang sobrang strict pagdating sa oras. Kasi sabi ko nga, yan, katulad yan ng pelikula, walang rewind. Sa negosyo, wala ring rewind. Tandaan natin, pag bumagsak, kabaan ba na kayo sa utang, wala na kayong bis, wala na kayong gam, hindi naman yung pwedeng ibalik yun. Restart nga natin yung button natin. From start, ulit tayo ng business, ulitin ulit natin. Wala pong ganun. So mga kanegosyo, kasi sa pamilya, mga sineshare natin dito, yung mindset, maging matapang. Okay, napakaganda ng Bible verse natin. Ulitin ko yung Bible verse na sinabi natin, for we walk by faith, not by sight. Okay, ganun din yung paniniwala natin kay Lord. Although,
hindi natin nakikita si Lord, pero nandun yung ating faith, yung ating paniniwala. Okay, so mga negosyo, kasenso, Familia, have a blessed Sunday. God bless po sa inyong lahat. Kita-kits po tayo sa sunod ng video. Bye-bye po.